Sa tingin ko hindi nila matatalo yung record nila Stephen Curry, 73-9. Lalo sila lumakas kahit wala pa si J-Dub. Nadagdagan ng another scorer, Jay Mitchell and Aaron Wiggins sa bench. Guys, itong comment na to nanggaling to sa video ko na kung saan nakakahiyamang sabihin is minaliit ko yung Oklahoma, yung OKC Thunder. Sinabi ko sa video na yun na hindi na sila magiging dominant this year kasi parang basa na ang laro nila kung hindi sila magdadagdag ng other players, no? Doon ako nagkamali kasi guys, maraming stats so ang nagsasabing meron silang momentum, may chance na talunin nila yung record nila Stephen Curry na 73-9. Okay? Pwede silang gumawa ng 77-5 daw. As of now, no, sa paggawa ko ng video na to, 15-1 po ang standing nila. And ito pa ang kailangang i-consider. Yung sinabi nito ni Justap, no, na wala pa nga si J-Dub. Doon ako nagkamali, no. Isipin nyo guys ha, ito isipin nyo na lang, wala si Pippen ni Jordan. Guys, ganun kalakas si J-Dub, baka nakakalimutan nyo, siya yung number 2 option. All-star din. Great two-way player. Wala pa, hindi pa naglalaro yung second option, pero napaka-dominant na ng OKC. OMG. Yun nga, AJ Mitchell, yung Aaron Wiggins, nag-i-step up. Ang dami nag-i-step up, galing sa bench, mga second year pa lang itong mga to. Grabe, nakakatuwa yung OKC. Ang galing ng development ng players na ginawa nila. Pero guys, sa tingin ko hindi nila matatalo yung record nila Stephen Curry, 73-9. Ano bang year yan guys? Ano bang year yan? Hindi nila matatalo kung hindi babalik si J-Dub, no? Kasi kailangan pa rin nila yung second option nila, kung kayong tatanungin, para ma-maintain nila yung ganyang momentum. Kailangan pa rin nila yung two-way brilliance, offense-defense ni J-Dub. Kung hindi, no chance. Mahirap. Papuputol ko tong daliri ko. Pero ikaw, sa tingin mo ba kaya ba nilang gawin yon? Talunin nila 74-8, mga ganon? Ano sa tingin nyo? Comment mo dyan, pag-usapan natin.